Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Nako, napahiya. Napahiya itong DepEd Secretary na si Sonny Angara kasi bumaba ang approval at trust rating ng DepEd. After nag-resign si VP Sara ay sumadsad ang approval at trust rating ng DepEd. Noon, nangunguna sa approval at trust rating ang DepEd, ngayon sumadsad na talaga, kabibig. Ibig bang sabihin nito na mas merong approve at may tiwala ang sambayan ng Pilipino, ang mga guro at ang mga kabataan at mga parents sa pamamalakad ni VP Sara? Mas ramdam ba nila ang presensya ng DepEd Secretary? Sabi ng iilang netizen, Sonny Angara, kung hindi mo ma-maintain ang approval at trust rating ng DepEd, mag-resign ka na. Hala ka, magre-resign nga ba itong si Sonny Angara na bagong DepEd Secretary? Naku mga bibig, at ito pa, nilaglag ni Sonny Angara si Martin Romualdez at Zaldico. I think na alam nyo na yan. Diba, humihingi ng additional budget itong si Sonny Angara. Tapos sabi niya, ito ay pwede i-approve ni Martin Romualdez at Zaldico. Approve ni Martin Romualdez. So doon, nung sinabi ni VP Sara na si Zaldico at Martin Romualdez ang umahawak ng budget, ay nako, si Sonny Angara ang nagiging isang balakid ni Martin kasi binulgar ni Sonny Angara. Eto mga kabibig ha, manood tayo ng isang video, yes mga kabibig, na talagang VP Sara sinagot si Angara sa DepEd. Custom nangarap maging senador. Ito ay kay Robin Sweet Channel. Don't forget to subscribe mga kabibig, si Robin Sweet Channel. Yan po, manood tayo ng kanyang vlog. Informative ang mga vlog ni Mr. Rob. Ano ba ito? Ay, tawag dito, si Robin Sweet Channel. Robin Sweet Channel, salamat. Shout out sa'yo. So, manood tayo mga kabibig ha. Please all watch this video. Sa pagkakatanggal ng Department of Education bilang #1 trusted government agency. Correct. Maging sa pagkakabulgar ni Sonny Angara na tila napatunayan talaga na ang humahawak ng budget ng Pilipinas ay walang iba kundi si Martin Romualdez at Zaldico. Nawala nga lang daw si Vice President Sara. Tingin kabibig ha, nawala lang si Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo kung anong ranking ng Department of Education. Department of Education for Trust is number 6. Number 6 ha. Nasaan ba ang approval? Nasaan bang approval Department of Education? Number ang ranking ng Department of Education bilang trusted government agencies. Nawala na rin sa #1 ng DepEd. Totoo. At since at start 2022 pa, up to 2024, na nag-resign ka, niloloko lang sarili nila. At ngayong world. Tingnan mo kabibig, number 10 pala sa approval ang DepEd. 'Di ba? Sa trust rating, number 6. Noon, number 1 yan. Nung si VP Sara. Number 10 sa approval rating, number 6 sa trust rating. Paano yan? Sabi ng iba, mag-resign ka na. Hindi mo pala kayang dalhin ang Department of Education. Teachers Day, nagbigay ng mensahe si Vice President Sara. Mga kababayan, ladies and gentlemen, teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw. Wow. So talagang ramdam mo kabibig ba? Ramdam mo kung bakit mahal ni VP Sara ang mga teachers, no? Kasi nagbigay talaga siya ng mensahe para sa mga guro, 'di ba? So eto kabibig, pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara para sa mga guro. Hindi talaga nakalimutan ni VP Sara na magbigay ng mensahe para sa mga guro. Ito ang kabibig. On Teachers Day, we honor the dedication and hard work of all our educators. We are grateful for the sacrifices you make in shaping the minds of young Filipinos and inspiring them
to become responsible citizens. Your tireless efforts in classrooms and communities demonstrate your commitment to building a stronger nation. Together, let's make the theme Together for Teachers echo across the country. Let us urge our government and private sector leaders and every Filipino from all walks of life to invest in education and join us in addressing learning poverty. Let every Filipino child reach their full potential. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Gusto ko itong gusto ko itong words ni VP Sara. Dito muna ha. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi ito klaseng tagline na paepal. Hindi ito describing how VP Sara work, but it describe how VP Sara love the Filipino people. Kasi mostly sa mga tagline ng mga politiko is poverty, all about corruption, all about drugs, pero kay VP Sara, it's more on giving back to the community. It's more on loving the people and providing the people what they need. Hindi naman agad-agarang maibigay ng Office of the Vice President kasi kakaltasan nga ng ang budget ng Office of the Vice President, di ba? Pero ginagawa at gagawin pa. Kung pwede, tulungan natin ang ating Vice President, ang Office of the Vice President, mga kabibig. On the other hand, ito na naman ang paepal. Ito talaga ang totoong paepal, kabibig. Ito itong si Franz Castro. Ito na. Samantala, ang convicted na si Franz Castro convicted na talaga tatakbong senador sa 2025 midterm elections ay nagyabang na kilala daw siya bilang kumakalaban sa isang pusit na parang tinutukoy ay si Vice President Sara. The nerve! Ang kapal ng mukha ni Franz Castro. Sa kanya pa talaga nang galing ito mula sa isang convicted. Akala siguro ni Franz Castro ay iboboto pa siya ng taong bayan. Kaya convicted ito sa pangidnap ng mga bata. O kaya mga kabibig, iboboto nyo ba si Franz Castro? Iba ngayon ang ang politics sa Pilipinas, no? Yung mga convicted, yung mga alleged na mga drug lords, drug pusher, yung mga tawag dito, yung mga tawag ba doon, yung mga vendors na walang alam sa politiko ay nag-file ng COC. Nakakatawa, parang hindi natin matake na ganitong klaseng politiko ang ihahalal natin. Kaya nga, napaka-importante na bubusisihin, titingnan natin itong mga politikong tumatakbo ngayon. Huwag magpadala sa magandang TV ads nila. Huwag magpapadala sa mga pamimigay na ayuda nila. Oo, sabi nga, tanggapin mo yung ayuda mo kasi pera ng taong bayan. Pero at the end of the day, ikaw ang nakakaalam kung sino talaga ang bobotohan mo. Naku, Franz Castro, mahiya ka naman sa balat mo. Dahil dito ay nagbigay ng komento at reaksyon ang magaling na influencer na si Mr. Bill Talker. Panoorin natin ang buong video. Nakilala po tayo doon sa paglaban sa mga pusit. Oh! Ayaw natin Paglaban sa mga pusit. So it means si Franz Castro hindi pala guro, kundi isang mangingisda. Isang fisherman pala itong si Castro. Paglaban sa mga pusit. Tingnan mo nga, si VP Sara napakaganda kumpara kay Castro na mas mukha siyang palaka? How do this? Butiti. Butiti. Go. pusit. No, kaya ang gusto natin talaga ay kung ako'y papalarin, mag-aano tayo ng mga amenda. Doon sa pagkakaroon ng accountability. Hindi ka papalarin talaga. Wala talaga sa utak ng mga tao na iboboto ka.
baka feel mo lang yan. Sometimes yung people ba, feeling nila magaling na sila, feeling nila na maraming nagmamahal, maraming magbuboto sa kanila, feeling nyo lang yan. Kasi kung talagang ramdam mo ang suporta ng mga tao, dapat sana sa senatorial preferences, sa survey, nag number 1 ka, nag number 2 ka, nag number 3 ka. Kasi si Franz Castro matagal na itong magsasabi na tatakbong senador. 'Di ba? After nagpasabog si VP Sara na, 3 Duterte ang tatakbong senador, the next day, si Franz Castro nagsabi na tatakbo din siyang senador. Kakalabanin niya ang mga Duterte. Pero bakit hindi talaga ano tawag dito, yung pangalan ni Franz Castro lilitaw sa mga surveys? Wala talagang Franz Castro. So, Franz Castro, kung alam mo, kung ramdam mo talaga na wala talaga ang patutunguhan ng pagtakbo mo bilang senador, ay dapat talaga na huwag mong gamitin si VP Sara. Gamit si VP Sara. Oy, yung pusit-pusit na yan, alam naman natin kung sino ang pinariringgan mo. Kasi nasabi mo na yan sa harap ni VP Sara. Kaya huwag ka namang deny. Transparency ng opisyal ng gobyerno. Transparency. Lalo na po sa usapin ng budget. Sa usapin ng pera ng mga mamamayan na dapat ito ay pinag-iingatan ng mga opisyal o empleyado ng ating gobyerno. So, pahigpitin po natin yung mga batas na nagkakaroon. Yon mga kabibig ha. Yon ang gusto ni Franz Castro na tawag doon, iigtingin niya ang accountability. Wow, accountability talaga, Franz Castro. Yung sa yung sa tawag doon, ang tawag nito, ang by certification lang pala yung isa inyo dyan. Tapos, git-git kay VP Sara na, VP Sara, kailangan mo ng confidential funds, ganito, ganyan. Kayo? Corruption at accountability ng isang government official. Kaya pagpupusit kapag ako po ay naging senador. Kung magiging senador ka, tama. feeling si Pusit. Feeling si Tambilina. Ay, nako. Grabe, level up na. Diba? Level up na ngayon yung mga makakaliwang grupo. Grabe, level up sila. Grabe, hindi lang sila sa Kongreso. Sa Senado na rin. Gusto na maging senador. Iba din ang kakapal. Iba din. Grabe na talaga mga lords, no? Talagang ang kakapalan ng mukha ni Franz Castro, di ba? At ang kayabangan niya na akala mo talaga mananalo. Wala ka nga sa survey. Tama, di ba? At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education. Thank you. Nangako na po si Steve at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako. Yes! Nagkampi ang mga buhaya. Nagtabi pa. May paganyan-ganyan pa. Natupad ang plano? Masaya ka sa pag-resign ni VP Inday Sara Tambaloslos? Ang First Lady pa. Tapos ang pinsan. Diyos ko. Tapos andyan din si Angara na sipsip. Tama. Magsipsipan kayong lahat. Putang ina talaga no? Kita ko talaga kay Tambaloslos, napakahudas ng mukha no? Diyos ko. Yung talagang kitang-kita mo, talagang namumulimbat ng pera ng diba? Kaba ng bayan eh. Tama. Pagmumukha niya, grabe talaga. Diba? Tataabata. Ito another one, Diyos ko. Ito ba ang bagong Pilipinas? Imagine ito na. Mga lords, drug lord na si Kerwin Espino tatakbo. Kaya nga, I was so shocked with this news. Wow. At alam nyo ba, itong si Kerwin Espino ay, tawag dito, handang-handa siya maging witness kung merong ICC na tawag dito, kasuhan kay Pangulong Duterte. Sabi niya, handa ako maging witness. Tapos pinangalanan pa yung si Senator Bato de la Rosa. Iba ang estilo nila, no?
para talaga maging relevant sila, kailangan talagang gamitin nila or dalhin nila ang pangalan ni Duterte, ni Bato, ni Bongo, ni Sara. Ito kasi mga apat na taong ito ang pinakasikat, pinakamaraming hakot na mga simpleng tao at naniniwala sa kanila. So kung ikaw ay isang politiko at ramdam mong hindi ka mananalo, siraan mo si VP Sara, siraan mo si Duterte, si Bongo, si Marcoleta, siraan mo din yan, si Bato, siraan mo itong mga politikong mahal ng masang Pilipino. I'm sure may boboto sa'yo ng mga bashers nila, di ba? Yung nakikitang as in, sobrang gamitan talaga ngayon. Diba? Grabe. Unbelievable. Grabe talaga itong bagong Pilipinas. Nagkakaroon na sila ng confidence na pumasok pa sa gobyerno. Grabe, lahat na pinasukan, kulungan, ngayon gobyerno. Iba, nakaka-proud ba yan? Grabe. So, yun na kabibigan, nakaka-proud talaga ang ginawa nila, no? At nakaka-proud na sobrang mahal ang pamilihin ngayon. Nakaka-proud kasi lahat ng mga wanted, lahat ng mga nakulong, lahat ng mga alleged na ganito, na ganyan, lumabas na at handa na magserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Magserbisyo nga ba o kukurakot lang ng pera? Diba? Hirap. So yun lang po mga kabibigang ating latest lebak-lebak for today. Grabe. Kaya tayo, midterm election, mag-isip-isip tayo, wag tayo agad-agad maniniwala sa mga statements nila. Oy, mag-research. Uso na ang social media, wag kang magpahuli. Dapat may listahan ka kung sino talaga ang bubutuhan mo. Baka mabudol ka ulit. Gusto mo bang mabudol ulit? Alam kong hindi mo na gusto mabudol kasi sobrang mahal na. Sobrang mahal na, sobrang na talaga. Bye everyone, see you next time. Grabe, no?